Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin na iadya ng Diyos ang ating bansa sa malakas na bagyo, malakas na lindol. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Gayun din ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga nagsisimba ngayon at ang mga nagpapamisa, lalong-lalo na yung mga may mabigat na problema. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Mikas. Pakinggan ninyo ang kaso ng Panginoon laban sa Israel. Tumindig ka, Panginoon, at ilahad mo ang inyong kaso. Bayaan ng marinig ng mga bundok at mga burol ang inyong sasabihin. Mga bundok at mga pundasyon ng sanlibutan. Pakinggan ninyo ang sakdal ng Panginoon laban sa Israel na kanyang bayan. Sinasabi ng Panginoon, bayan ko, sagutin ninyo ako. Ano ba ang nagawa ko sa inyo? Naging pabigat ba ako sa inyo? Inialis ko kayo sa lupain ng Ehipto at itinubos sa pagkaalipin. Sinugo ko ang inyong mga sina Moises at Aaron at Miriam upang kayo'y pangunahan. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba sa Panginoon na Diyos ng kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon na ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya ang Panginoon kung siya'y handugan ko ng libo-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng ulibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti.
Ito ang nais ng Panginoon, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang inyong kapwa at buong pagkakakumbaba, sumunod sa inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng natatapat sa lingkod na ay tupunin, silang tapat sa tipan ko'y naghahandog niyong hain. Ang buong kalangit ay maghahayag ng Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni isang mga hangin ay dambanay masunog. Bagaman ang inyong turo, hindi ko na kailangan, maging iyan mga kambing at ang inyong mga katawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inunsal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan nalulugod? Pag kayo ay tinuwid, agad kayong napapagod. At ani niya'y natanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo anuman. Kaya naman ang akala, kaya ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawaan ang ginawang kalimalian. Ang pangaral na nais ko na sa akin ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan niyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sasailalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga Nineve laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang narito. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang narito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasi Parish, kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na Ines sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang taong ayaw sa iyo, aayaw at aayaw sa iyo. Kahit ano pang gawin mo. Naalala ko lang po yung expression na ito ng pagnilayan ko ang Ebanghelyo sa araw na ito. Sapagkat narinig po natin dito na humihingi ng tanda ang mga guro ng batas at ang mga pariseyo kay Kristo. Pag sinabi pong tanda, ito ay kababalaghan, ito ay hindi ordinaryo,
extraordinaryo, ito ay milagro na magpapatunay daw na si Kristo ay Diyos or at least sugo ng Diyos. Sa puntong ito, marami na pong nagawang kababalaghan si Kristo eh. Nandiyan nakapagpagaling na siya ng maraming may sakit, yung mga sakit pang walang lunas ha. Nandiyan nakapagpalayas na po siya ng mga demonyo, nakapagpatahimik ng bagyo, nakabuhay ng patay. Ano ba bang milagro ang kulang? Ano ba bang kababalaghan ang hinihingi nila? Kulang pa ba ang lahat ng ito? O hindi ba ito extraordinaryo? Kaya nga gusto ko yung attitude dito ni Kristo sa mga taong ganito. Hindi niya sila pinagbigyan kahit pa madali lamang para sa kanya. Ang gumawa ng kahit pa ilang kababalaghan on the spot para makita nila. Aside from that, pinagsabihan din niya sila upang ipaunawa sana sa kanila na wala sa kanyang mali kundi nasa sa kanila. Dahil sa simula pa lamang, hindi na nila siya tinatanggap talaga. Kaya kahit ano pang gawin niya, aayaw at aayaw, sigurado sila. Isipin na lamang po ninyo kung pinagbigyan sila ni Kristo, sino ang lalabas na tanga at mababa? Lalo pat kung pagkatapos at sigurado namang itong mangyayari, hindi pa rin naman sila maniniwala sa kabila nung ibibigay niyang himala. O di ba? But definitely, Jesus won't do that. Hindi lamang dahil sa alam niya ang iniisip ng tao, kundi dahil alam niya kung gaano kahalaga ang inaalok niya, ang sarili niya, na bagamat inaalok niya para sa lahat, ay hindi naman din niya ipipilit sa mga ayaw talagang tumanggap sa kanya. Kaya maganda sigurong matuto tayo sa kanya. Lalo na't kung halos o ginawa na talaga natin ng lahat, ay hindi pa rin tayo magawang mahalin o matanggap ng tao. Hayaan na natin. Huwag po tayo sanang pasilo sa trap na dapat ay may gawin pa tayo ng gawin para lamang tayo mahalin at tanggapin. Sapagkat in the first place, kung mahal at tanggap na talaga tayo, hindi na kinakailangan may gawin pa tayo. Pero kung hindi talaga tayo mahal o tanggap ng isang tao, ay wala na pong pag-asa diyan. Kahit pa pagbalik rin natin ang mundo, hindi pa rin maniniwala, hindi pa rin tayo tatanggapin o mamahalin ng mga taong yan. Huwag po nating ibaba ang ating halaga para sa mga taong ganito. Hindi po tayo dapat magpabagsak presyo. Sapagkat bagamat hindi naman siyempre lahat ay makatatanggap at magmamahal sa atin, ay sigurado namang may mga taong makakakita ng ating halaga. Yung hindi tayo kailanman tatawaran, yung tatanggapin at mamahalin tayo sa kabuuan. Hintayin na lamang po natin ang mga taong ganyan. O baka nga nandyan hindi lang natin napapansin sapagkat masyado tayong focus sa mga taong hindi karapat-dapat sa atin. Dahil hindi tayo kailanman tatanggapin anuman ang gawin natin. Sige po kayo kapag hindi po tayo tumigil ng pag-a-adjust para sa mga taong wala namang pagtanggap at pagmamahal sa atin. Darating at darating ang pagkakataon, siguradong mapapagod din tayo na ayos lang din naman. Kesa naman magpatuloy tayo sa katangahan at kamanhitan. Kaya lang ang problema ay baka pag dumating yung oras na yun ay wala na rin o napagod na rin ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa atin sapagkat masyado nga po tayong na-focus sa mga taong walang pagtanggap at pagmamahal sa atin. Again, tingnan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa mamatay, hindi naman siya talaga tanggap ng lahat. Imagine that. Kahit na pala tayong maging pinakamabuti, pinakamatalino, pinakamakapangyarihan na tao sa buong mundo katulad ng nangyayari kay Kristo, ay hindi pa rin talaga tayo tatanggapin at mamahalin ang lahat ng tao. Kaya sana isipin natin lagi yon. Upang huwag tayo masyadong maging mapaghanap at magulat because we are not meant to be accepted and loved by everybody. Basta tulad ni Kristo, gawin lamang po natin lagi ang best natin. Always do God's will. Always strive to become the best person God created us to be. At pasasaan ba't makikita rin ng iba na mga taong meant na ito'y makita ang ating halaga. After all, we should be living pleasing God and not man. Sapagkat mas madali yan. Kasi ang Diyos, kahit na wala tayong gamin o wala pa tayong ginagawa, mahal na niyan tayo, tanggap na niya tayo. Kaysa naman ipagsisikan natin ang ating sarili sa mga taong kailanman ay hindi matatanggap at hindi magagawang mahalin kung sino tayo. Kaya bago pa sana tayo maghangad at tanggapin at mahalin tayo ng iba, manood na sa ating isip at puso na tanggap at mahal tayo ng Diyos. No matter what. Ito po sana ang magpalakas ng loob natin. Ito po sana ang mas magbigay ng inspirasyon sa atin na mabuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Kung di sapagkat anak niya ako. ng Diyos Mahal niya ang ako. samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo, Panginoon. Namuhay nawa ako ng may kumpiyansa na tanggap mo ako at mahal mo ako, upang ito rin ang siyang magbigay sa akin ng inspirasyon na gawin ang kalooban mo, sapagkat walang kondisyon ang pagtanggap at pagmamahal mo, hindi kumpara sa tao na kailangan muna na may gawin ako, kailangan muna may pakinabang ako, kailangan muna maganda o gwapo, kailangan muna may naibibigay ako. Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal at pagtanggap mo. Sana'y maramdaman ko rin naman ito kahit na sa mga counting tao sa buhay ko. Hallelujah! Natanggap ako at mahal ako. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Huwag mong isiksik ang sarili mo sa mga taong ayaw sa iyo. Babalik sa Hallelujah! Sapagat unang-una, mahal at tanggap ka ng Diyos. Hallelujah! At may mga taong makakakita ng halaga mo upang tayo ay kunin. Babalik ang Panginoon para sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari Lalapit ka sa'yo. kay Jesus. Maaring matagal, maaring maging mahirap. Pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari Kung lalapit kay Jesus. sa'yo. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, na parang sa unang-una ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. ang aking pag-aalay ng alak at tinapay, naway maging iyong dugo't katawan, pagkain ng buhay. Aming isasalo sa banal na alay mo, kaunti naming nakayanan at pagtulong, pag-asa ng buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing pinag-utos ng araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginagawa ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, 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 peace. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso.
Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Lahat tayo'y magmahalan upang tayo'y mapitagan, makalapit sa may kapal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan manananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag na mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo, nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Salamat po sa tiwala ninyo. Salamat sa pagmamahal ninyo sa ating inang simbahan. Ang Diyos na po ang bahalang magsukli sa inyo. Alam na po niya ang mga pangalan ninyo. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. On this day, O Mother of my Lord, we sing you praise for lighting up our way.
Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po.